Inaabangan sa Mandaue City sa Cebu ang paghahain ng kandidatura ng dalawang pamilyang matagal nang nagbabanggaan doon. Mula Mandaue City, live na magbabalita si One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, andito tayo ngayon sa Mandaue City, Cebu, na isa sa mga lugar kung saan mainit at makulay ang banggaan sa politika ng mga malalaking pamilya ng Owano at Cortez. Kahit pa nagsimula pa ito noong dekada 80. Ang nag-file kanina ng kandidatura sa Cebu 6th District Provincial Board Member Tadeo Jongki Owano sa pagka-alkalde ng Mandaue City. Dumula muna ng isa ang grupo at may malapiesta na parada mula sa National Shrine of St. Joseph patungo dito doon sa Comelec, Mandaue. Bago ito, nakalaang inakalang ang nakakatanda niyang kapatid na si Congresswoman Lollipop Owano Dizon ang kakalaban kay Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Na ngayon lang ay nalaman natin na pinag-dismiss yung COC ni Mayor Jonas Cortez sa isang ito yung kaso ng pagdabag sa isang kontrata na ginawa sa isang road construction noong 2022. Kasama rin sa kanyang parusa kay Mayor Jonas Cortez ay yung perpetual disqualification. Una nang sinabi ng Comelec na kinakailangan ng TRO, yung mga kandidatong napatawan nito para maituloy ang kanilang mga pagtakbo. Sa Cebu Province naman, Cheryl, isang retired seaman ang sorpresang naghain ng kanyang kandidatura laban kay Governor Gwen Garcia. Marami raw karanasan yung 67-year-old na si Valeriano Ginto, isang residente ng barangay Baring sa bayan ng Carmen, Cebu, sa 34 years niya na pagkasiman sa labas ng bansa. Anya, may mga pamaraan sa ibang bansa na gusto niyang ibahagi. Si Governor Garcia naman ay inasahan na maghahain ng kanyang COC bukas sa huling araw ng paghahain ng mga kandidatura.